She is different. Siya nga pala ang anak kong si Ida, bunso sa magkakapatid, sabi ng pinuno ng batak ng tribo, habang itinuturo ang babae sa hindi kalayuan. Sa sandaling itinuon ko ang aking mga mata sa kanya, alam ko may kakaiba sa kanya. Sa naobserbahan ko kanina, ang ibang babae sa tribo ay may maitim na kutis, may tangkad na dwarfish, at maiksi at kulot na itim na buhok. Hindi katulad niya dahil meron siyang mahabang itim na buhok na tumatalbog mula sa kanyang likod. Natural na maputi na balat na kahit gaano pa siya katagal mabilat sa sikat ng araw, hindi nangingitim ang kanyang kutis. At isang taas na naninibabaw sa iba pang kababaihan sa tribo. Ang bagay na nagpatulad lamang sa kanila ay ang kanyang mga damit. Lahat sila ay nakasarong para matakpan ang ibabang bahagi ng kanilang katawan. Napakagandang bata, komento ng aking tiyuhin. Pero mukhang naiiba siya sa ibang mga babae rito sa tribo niyo. Humalakhak ang pinuno. Tama ka riyan, hindi namin kadugo si Ida. Pero parang tunay na anak na namin siya. Katulad ng sabi mo, kakaiba talaga siya. Di lahat ng mga kasing edad niya ay may alam sa pagsasalita ng Tagalog. Maliban lang sa kanya. Matalinong bata yan si Ida. Paano po nangyari iyon? Hindi ko mapigilang magtanong. Natagpuan si Ida ng isang katribo namin sa gubat. Noong 10 taong gulang pa lamang siya. Dinala siya sa akin dahil nakakaintindi ako ng wikang Tagalog. Sinubukan namin siyang tulungan para hanapin ang kanyang mga magulang, pero nabigo kami. Hindi nagtagal, kaming pamilya ang kumupkup kay Ida. Mabilis na naibagay niya ang sarili niya sa kultura namin, kaya hindi siya ganoon nahirapan. Kusang mahigit 1 oras sa pakikinig sa kanilang pag-uusap. Napagpasyahan kong ito lang ang bagay na napag-intrisan ko. Si Ida ay medyo kaakit-akit. Sandali lang, papakilala ko siya sa inyo. Bago pa man ako makapag-react, tumawag na ang pinuno at sininyasan siyang lumapit. Ida, halika rito saglit. Bumilis ang tibok ng puso ko nang tumakbo siya papunta sa direksyon namin. Pero hindi ko na siya nilingon. Alam ng Diyos kung gaano ko siya gustong titigan. Pero may nakita akong hindi ko dapat makita. Bakit siya tumatakbo nang walang pang itaas? Pa, bati niya sa pinuno. Habang nag-i-squat. Bakit po? Magbigay galang ka sa bisita natin, sabi ng pinuno sabay turo sa amin. Napatingin siya sa amin ni Tito. Mopiyang timplano. Masayang bati niya sa amin. Pero natalanta lang akong mapakunot ng noo. Anong sinasabi niya? Magtagalog ka, Ida. Hindi ka nila maintindihan. Oh, halos lumuwa ang mata niya sa gulat. Hindi nila naiintindihan iyon? Nang tumango ang pinuno, tumingin muli ito sa amin na may labis na pagtataka. Waving her hand, she exclaimed, Magandang hapon. Magandang hapon din, Ida. Pabalik na bati ng aking tiyuhin. Nang hindi ako sumagot, tumingin siya sa akin. Naghihintay ng sagot ko. Napaiwas ako ng tingin. Magandang hapon. Anong pangalan mo? Ulit niya. I gazed at her again at halos papanganga ako na mariin siyang nakatitig sa akin. Tinuro ko ang sarili ko na parang tulala. Ako? Nakangiting tumango siya. I cleared my throat. Ako si Ezekiel. Nagmamadali siyang pumunta sa direksyon ko. Nag-init ang mukha ko nang maramdaman kong ilang pulgada na lang ang layo niya sa akin, and I could swear I was burning in a shade of red light at that moment. Pwede bang makipagkaibigan, Ezekiel? Wala kasi akong nakakausap dito na nagtatagalog, maliban kay Papa eh. Sumulyap siya sa ama at ibinalik ang tingin sa akin. Pwede ba? Mula sa paraan ng kanyang pag-uugali, siya ay kumilos ng parang bata, na ibang-iba sa mga kababaihan ng sa tribo. Naiiba talaga siya. Napangiti ako nang hindi nakaka-awkward. Tumango ako. Oo naman, lalong lumawak ang ngiti niya. Simula nung araw na yon, naging malapit na kami magkaibigan. To the point na hinayaan ko siyang gamitin ang mga personal kong gamit. Anong gagawin ko? Naglalakad siya sa kanilang tribo walang pang itaas, na may lamang 1 piraso ng tela na nakatakip sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Naaabala ako ng husto. So, para maiwasan iyon, ipinasuot ko sa kanya ang aking t-shirt sa tuwing bibisita siya sa aming kubo. Dahil ang aking tiyuhin ay isang anthropologist at siya ay nagsasagawa ng pagsasaliksik tungkol sa tribong ito, kailangan namin manatili sa nayon ng higit pang 3 buwan at alamin ang kanilang kultura at tradisyon. Noong una, akala ko ay magiging mahirap na walang anumang uri ng teknolohiya sa bundok.
Ngunit naroon si Ida upang samahan at gambalain ako. Binuksan niya ang aking mga mata sa kagandahan ng kanilang tribo. Pero little did she know, siya pala ang kagandahang iyon. Nainlove ako sa tribo niya dahil parte siya nito. Madilim na ang langit at tangi ang naglalagablab na siga, ang kumikislap na mga bituin at ang mga liwanag na buwan ay kumikinang sa paligid. Katulad ng ibang lalaki, wala akong sinuot kundi isang bahag na nakapulupot sa bewang ko. Medyo nakakahiyang magsuot lang ng maliit na tela sa mahangin na gabing ito. Nanginginig ako habang suot ang ganitong damit. Ngunit ang tradisyon ay tradisyon. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang tradisyonal na sayaw. Ang mga babaeng batak na nakasuot lamang ng isang makukulay na piraso ng tela sa kanilang bewang ay may hawak na mabibigat na parang panghampas ng drumstick habang hinahampas nila ang mga ito sa isang mahabang tambol ng tribo na gumagawa ng isang masayang ritmo. Nagsimulang maglakad ang ibang mga babae habang matikas silang sumasayaw habang nasa himpapawid ang kanilang mga kamay at katawan. Napaawang ang labi ko sa gulat na makita ko si Ida. Nakangiti siya abot hanggang tenga at masayang nag-i-enjoy habang gumagalaw kasabay ng ritmo. Kahit na medyo nakikita ko na ang katawan niya, hindi nabawasan ang paghanga ko sa kanya. Siya ay tumingin ng napaka-sexy at akaakit-akit sa kanyang emerald na sarong. Habang pinapanood ko siya at ang iba pang sumasayaw, nagtama ang aming mga mata at kumaway siya sa akin. Nahuli ako nito, tumakbo siya patungo sa direksyon ko habang sumasayaw pa rin ng maganda at hinila ang mga kamay ko para tumayo ako. Sayaw ka rin, she giggled. Dinala ako sa gitna. Hinawi ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya, pero hindi ito natinag. Hindi ako marunong sayaw nyo. Madali lang naman. Tignan mo ako. Sumasayaw siya sa paligid ko, gumagalaw ang kanyang katawan ng may kagandahang loob. Napatingin ako sa paa niya. Sinubukan kong sundan ang mga hakbang niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay ako na ang umikot sa kanya. Ganito ba? Awkward na tanong ko. How I wish na hindi ako nagmukhang dancing stick sa pagkakataong iyon. Ayan, nakuha mo na. Talaga? Hinawakan niya ang mga kamay ko. Kasunod ng beat, sumayaw kami sa ilalim ng buwan at mga bituin at lahat ay parang pinatotoo. Pinaranas niya sa akin ang mga bagay na hindi ko pa naranasan noon at doon ko napagtanto na inlove ako sa tribe woman na ito. Sa loob ng 3 buwang pamamalagi sa kanilang nayon, ang tanging ginawa ko lang ay tumambay kay Ida at sulitin ang oras naming magkasama. Iyon lang ang kaya kong gawin para sa kanya bago kami umalis. Kahit alam kong darating ang araw na ito, masakit pa rin. Aalis na kayo? Sigaw niya na makita ako nag-iimpake ng damit sa loob ng kubo. Nang hindi tumitingin sa kanya, tumango ako. Oo, bukas. Bakit? Tanong niya. Ayaw mo na rito? Gusto ko, Ida. Pero kailangan na naming umalis. Kailangan na naming bumalik sa Manila. Sinulyapan ko siya na may nakaukit na tingin sa mukha ko. Kalimutan mo na ako. Tumingin siya sa ibaba habang napasinghot. Napabuntong hininga ako. Gusto kong punasan ang mga luhang iyon sa kanyang pisngi. Ngunit lalo lang kaming mahihirapan. Siguro ito ang nararapat para kalimutan lahat ng pinagsaluhan natin sa tribong ito. Nang matapos akong mag-impake, tahimik ako naglakad patungo sa pinto. Ngunit nakatayo siya sa harapan ko, nakaharang sa pintuan. Napabuntong hininga ulit ako. Ida! Nadulas ang sinabi ko nang hawakan niya ang pisngi ko at idiniin ang labi niya sa labi ko. Nanlaki ang mga mata ko at tumibok na malakas ang puso ko. Mula sa malambot niyang labi, she pulled away and whispered, Isama mo ako sa inyo. Ano? Tama ba ang narinig ko sa kanya? Sasama ka? Bakit? Nakagat niya ang kanyang ibabang labi habang namumula ang muka. Gusto kita, Ezekiel. At binago nito ang lahat. She persuaded her family to allow her to come with us, and I promised them na alagaan ko talaga ng mabuti si Ida sa Manila. Wala silang choice kundi palayain siya pagkatapos ng lahat. Unang lumaki si Ida sa lungsod at gusto nilang maging masaya siya, kahit na ang ibig sabihin ay mawawala siya sa kanila. Kinabukasan, naglakbay kami sa Manila at pinatira siya sa aming tahanan. Hindi pa rin ako makapaniwala na sumama siya sa amin. Akala ko mawawala na talaga siya sa akin. Masaya akong kasama kita ngayon, Ida. Sabi ko sa kanya nang matapos naming ilipat ang mga damit niya sa bago niyang kwarto. Hinila ko siya papunta sa kama at niyakap siya na mahigpit. Sobra! Niyakap niya ako pabalik, isinubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Ako rin, Ezekiel.
Natakot ako nung sinabi mo nga alis ka na. Sinamaan ko siya ng tingin. Mahal mo ba ako? Namula siya. Oo naman. I chuckled at hinalikan ko siya sa noo. Mahal din kita. Hindi kita pababayaan, Ida. Tulungan kitang masanay na mamuhay dito sa siyudad. Pangako ko yan sa'yo. Salamat, Ezekiel. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit hanggang sa makatulog siya sa pagitan ng mga braso ko. Lumipas ang mga linggo, naging maayos ang lahat. Binili ko siya ng kanyang mga damit, ipinakilala sa kanya ang kapangyarihan ng teknolohiya, at maingat ay pinaliwanag sa kanya ang pagkakaiba ng aming tradisyon. Dahan-dahan siyang nakikibagay sa aming mga kaugalian at nagsimula na siyang makibagay sa mga tao sa Maynila. Hanggang isang araw, pagka-uwi ko galing sa trabaho, nalaman ko nagpabook na pala siya ng flight niya papuntang Palawan at bumalik na siya sa tribo nila na hindi man lang sinasabi sa akin ang dahilan. Halos mabaliw ako sa pagkawala niya. Nag-iwan siya ng isang sulat at ang nakalagay, "Mahal kita, pero hindi talaga ako nababagay sa mundo mo. Patawad." Pero hindi sapat ang sulat para sagutin ang mga tanong ko, kaya sinundan ko siya pagka-book ko ng flight. Habang nasa daan, ay nalulungkot at naguguluhan ako sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang siya umalis. Madali siyang sumuko. Anong gagawin ko? Mukhang maayos naman kami noong isang araw. O baka akala ko lang iyon. Ikaw umalis ang di nagpapaalam. Tanong ko kay Ida nang makita ko siya ulit sa kanilang tribo. Gusto ko siyang yakapin, pero pinigilan ko ang sarili ko. Napaiwas siya ng tingin. Namamaga ang mga mata niya, kagaya ng sa akin. Ayoko na doon, Ezekiel. Dapat di ka na pumunta rito. Pagkatapos ng pinagsamahan natin, aalis ka na lang bigla nang walang paalam. Singhal ko. Kung may ginawa man ako masama, please, sabihin mo naman sa akin. Basta ayoko na doon, Ezekiel. Ayoko na. Nagsimula siyang umiyak na para bang wala ng bukas, at iyon ang naging dahilan ng pag-alis ko. Bakit? Sabihin mo naman. Nanginginig ang kanyang katawan at mas lumakas pa ang kanyang mga hikbi. Nilapitan ko siya, pero nanlamig ang katawan ko nang may sinabi siya na bumuho sa mundo ko. Hindi ligtas ang isang tulad ko sa lugar niyo, Ezekiel. Nakakadiri sila. Ginahasa nila ako.